topic na for this session is yung ating time-based one-time password. So, ano po ba itong time-based one-time password na to? It's an added security feature po. So, employers can now use yung authenticator sa kanilang mga preferred device when logging in. So, ano nga ba yung authenticator? So, para saan ba siya? So, what is an authenticator? So, it adds an extra layer of security. So, this is to make sure that only you and yung people that you authorize can access your online account. Okay? So, paano po ba natin to? Paano natin i-enable ang TOTP sa ating mga employer My.SSS account? So, first is you need to log into your My.SSS account. So, after logging into your My.SSS account, so may pop-up message na nasa ano po niyan, nasa right side po ninyo yan. So, just click Enable TOTP. Yan. So, after clicking Enable TOTP, so you will be redirected dito sa pag-setup ng TOTP natin. So, as you can see, apat po hinati natin into 4 parts yung pag-enable ng TOTP sa ating My.SSS account. Okay. So, baka mamaya may magtanong, what if nasa step 3 ako and then hindi ko na siya tinuloy? Okay? So, magkakaroon na ba or required na ba ako na every time na magla-login, dapat may TOTP? Wala po. Okay? So, you need to complete the 4 steps bago po ma-enable yung TOTP sa inyong My.Employer SSS account. Okay. So, for the step 1, okay, so you need to encode your password, yung password po ng inyong My.SSS account, and then click next. So, after clicking next, yan. So, for the step 2, yan, i-display po ng system yung QR code. So, dalawa ho kasi yung option ninyo on how you can link your My.SSS account sa Google Authenticator. Okay? So, it's either through scanning the QR code or by encoding the secret key. Okay, so ano pong dapat nating gawin dito? Yan. So, screenshot nyo po yan. Okay? So, for the step 2, kailangan siyang i-screenshot or yan, i-save nyo siya as image kasi kakailanganin nyo po yung QR code na yan as well as yung secret key para sa step 3. Okay? So, yan. So, after na ma-display po yung QR code as well as the secret key, so, click nyo lang po yung next. Okay? So, after clicking yung next button, ano na po ang third step? Ang third step is for you to download, okay, an authenticator or install it to your My.SSS. Install it to your browser or download it to your mobile devices. So, dalawa ho kasi yung option niyo. It's either through laptop or desktop. So, yan yung pag-install ng authenticator sa inyong browser. Or, pwede rin po na i-download nyo yung, meron ho tayo yung Google Authenticator na pwede po ninyong i-download yan sa inyong smartphone. Okay. So, paano po pagka through browser? So, para ma-install yung Google Authenticator, so, i-type nyo lang po sa URL yung authenticator.cc. And then, yan. So, lilitaw ho yan. And then, click Add to Chrome. Okay? So, after clicking Add to Chrome, so you will be redirected sa ating Chrome Web Store. So, click Add to Chrome. Afterwards, a pop-up window will appear. So, i-click nyo po yung Add Extension. Yan. So, click nyo lang po yung Add to Chrome. Tapos, may magpa-pop up na ano ho yan, yung pop-up window. Click nyo lang po Add Extension. So, after clicking Add Extension, so a prompt will appear confirming your confirming installation. So, yan po yan. So, yan, pinalakihan lang natin siya. Okay? So, yan po yung prompt message na magpapatunay na naka-link, naka-install na po siya sa inyong browser. Okay? So, ano po ang next step? So, ang next step po is click on the Chrome extension button at the upper right corner of the browser. Then, click the icon authenticator. Yan. So, ito po yung icon authenticator natin. So, this will grant access to the authenticator. Yan. So, after clicking, yan. So, ano po ang next step? Click the pencil icon. Yan, ito po siya.
So after clicking the pencil icon, ito pong nasa katabi ho ng pencil icon, mababago ho yan. So magiging plus icon yan. So you need to click the plus icon. So para saan po siya? So para po malink ninyo yung inyong my.sss account sa Google Authenticator. Okay, so you need to click the plus icon. Okay. So after clicking the plus icon, so dalawa ho yan. Again, kagaya nga po ng nabanggit ko, pwede ho nyong i-link yan by scanning the QR code, yung kanina po, yung nasa step 2, or yung manual entry. Okay? So, i-select natin yung manual entry. So, for the manual entry, so, ayan po. So, kailangan nyo pong i-encode dito po sa issuer, yung inyong username. Yung username po ninyo sa inyong my.sss employer account. And type in the secret key under the secret. Okay? Then click OK. So after clicking OK, yan po yan, mag-generate na ho si system. Okay? Yung inyong authenticator, sorry. Mag-generate na ho siya ng TOTP. So ito po yung i-encode ninyo sa step 3. Okay? Okay, how about naman po kung ayaw natin through browser at gusto natin ay through our smartphone, so through mobile app. So para naman po sa TOTP through mobile devices, so all you have to do, again, as I have said, i-download lamang po yung Google Authenticator. Yan. So after downloading the Google Authenticator, okay, so after na ma-download po ninyo yan, buksan lamang po yung application and then click Get Started. So, click nyo lang po yung Get Started. So, after clicking the Get Started, so kung meron kayong existing na Google account, so maaari po ninyong i-link yan dito sa inyong authenticator, or pwede rin naman tayo mag-proceed sa paggamit ng authenticator without an account. So, dalawa ho yan. Pwede nating i-link sa kung meron ho kayong Gmail account, so pwede ho ninyong i-link yan, or pwede rin naman tayo mag-proceed without linking it doon sa ating Google account. Okay. So after clicking, after clicking, yung pinili ho natin, use authenticator without an account yan. So ang next step po dyan is itatap nyo po yung add a code. Okay, so tap add the code, then after tapping it, so ito po siya. So dalawa ho yan. Again, there's meron tayong dalawang ways to generate the OTP. So as I mentioned, parang kagaya lang din po yan kanina ng through browser. Either we scan the QR code, or we encode the setup key. Okay? So, dalawa ho siya. QR code or by encoding the setup key. So, halimbawa po, ang pinili natin is through setup key. Kasi yung QR code, madali lang ho talaga siya. So, i-scan nyo lang po yung kaninang QR code na pina-screenshot ko po kanina. So, yung dapat na i-screenshot nyo ho, yun sa step 2. So, yun lang po, i-scan nyo lang po yung QR code doon. But then kung ang napili po ninyo is by using yung setup key. Yan. So, piliin nyo lang po yan. So, dito po sa account, so type in your username under the account. So, kung kanina po, kung through browser, issuer siya ang nakalagay. So, dito naman po account. So, but then, same pa rin naman po siya. Ang kailangan nyo lang pong i-encode dyan is your my.sss employer account username. Then, afterwards, encode nyo po yung secret key under the key and then tap add. Yan. So, after tapping the add button, mag-generate na ho si system. Okay? Yung ating authenticator ng TOTP. Okay? So, actually, 10 seconds lang ho siya. So, kailangan po ninyo, after na makapag-generate po yung inyong authenticator ng TOTP, so, kailangan po ninyo i-encode dito yung one-time PIN. Okay? So, encode nyo lang po siya yung one-time PIN. Then, afterwards, click next. Okay? So, after clicking next, and so as proof that you have successfully enabled TOTP on your employer my.sss account, a success message will appear. So again, kagaya po na nabanggit ko, kailangan umabot kayo hanggang dito sa step 4. So kung halimbawa, nasa step 3 lang kayo or step 2, hindi kayo umabot dito, yung you have successfully enabled TOTP, hindi ho, pagka close ho niyo yung account niyo at nag-login kayo, username and password pa rin siya. Okay, yun lang din pa rin ang hihingiin po sa inyo. Okay, so after na ma-enable po natin ang TOTP sa ating my.sss account, and so once na mag-login huli tayo, yan,
Logout lang ho tayo, tapos lalagin ulit tayo. So pagka nag-login na ho tayo, ire-require na tayo ngayon ng system na maglagay ng one-time password. Okay, yung TOTP natin. So just click get PIN and then click on the authenticator and copy the TOTP. So i-paste nyo lang po yung TOTP in the field provided, then click login. Okay? So after clicking login, so congratulations, that's it. So again, every time na may magla-login po sa kahit hindi po kayo, halimbawa meron kayong, especially ho yung mga malalaking company na multiple ho yung nag-access ng employer account. So again, i-require ho sila, okay, na mag-encode ho ng TOTP. Okay? So, halimbawa, meron kay inauthorize, may isa na siya yung ang trabaho niya, siya yung nag-a-approve ng mga salary loan, short-term loan, okay? So, pagka maglalagin ho siya sa my.sss employer account, okay? Gamit yung ibang laptop. So, ire-require ho siya na mag-TOTP. At syempre, yung TOTP, sa inyo ho yun manggagaling. Okay? Kasi kayo po yung nag-link. Okay? So, it's either through your browser or through your smartphone.